Hello everyone! Ito po ang kusina ni Jessie and for today's video, magluluto naman tayo ng pansit canton gisado na mas marami pa ang sahog kaysa sa noodles. Let's go! So, niready ko na yung gagamitin natin sa pagluluto ng ating pansit canton. Ayan. So, ayan na siya lahat. Iisa-isahin na lang natin siya later. And, let's go! Mag-start na tayo. Okay, dito tayo magluluto nung ating pansit canton. So, mainit na yung mantika, no? And, mag-i-start na tayong mag-isa ngayon. Pero ang uunahin ko is itong pork. Piprituhin ko muna yan. Prituhin muna natin tong pork na to bago ang lahat. Yan. So, tutustahin ko lang to ng very light. Or, if willing kayong magsaga, tustahin nyo talaga siya ng malala. Kasi masarap na isahog itong itong karne sa pansit canton kapag toasted. Pero option pa rin yun kung ayaw nyo naman or ayaw nyo naman na tustahin siya. Carry lang, diretso na lang. So iba-brown lang natin yan ng very light. Dito yung medyo kalaban niya lang talaga is yung mga tilamsik ng mantika dahil pumuputok po yung balat at yung taba. Kaya kung hindi niyo naman kayang tikisin yung mga tilamsik na yan, idiretso nyo ng igisa. Pero make sure malulutong maigi yung pork, ha? Kasi isa rin yun sa dahilan kung bakit inuuna ko to. Kasi baka kapag kaiginisa ko kasi siya, hindi maluto na maigi yung pork, baka masalmonella tayo. So, kaya ginagawa ko rin yan. So, hahayaan lang natin yan maluto and ma-brown, and then magigisa na tayo ng ating sibuyas at bawang. Batangas. Okay, I think okay na to. Carry na yan. At marami ng tilamsik dun sa balat ko. Anyway, mag-iisa pa naman ulit tayo. So, maluluto pa yan siya. Hahanguin ko na to. Bawasan natin ng konti yung mantika. Yan, dito rin tayo magigisa. Dahil mainit naman na siya, magigisa na ako ng sibuyas. Julienne cut lang yung sibuyas natin. Parang napaunti ko masyado yung bango. Then, sunod natin yung bawang. Bango.
Ibabalik lang din natin yung pork. Yan. Okay, medyo pasunog-sunugin natin ng konti yung bawang kasi masarap yung bawang pag natutusta. Susunod-sunod na yan, no? Madali lang naman to lutuin eh. Kasi inaano nga to eh. Tinitinda nga to karinderya as special order kapag ka-order ka ng pancit canton, mabilisan lang eh. Next, lalagay ko yung chicken balls. Yung chicken balls naman, mabilis lang din naman yan maluto. Kasi yung mga nagtitinda nga ng chicken balls at fish ball, di ba madali lang naman siya maprito. So, itatabi muna natin yan kasi ang isusunod natin is yung fish ball. Fish ball yan. Dahil dapat sana hipon yan, eh wala, allergic ako sa hipon. So, fish ball na lang yung gagamitin natin. So, kung mas masarap kapag kahipon yung gamitin nyo, no? Diyan. And, mas malinamnam yung pancit canton. Pero ako, skip tayo sa hipon dahil tayo ay may allergy. Next, lalagyan ko siya ng toyo. Next, lalagyan ko siya ng oyster sauce. So, dahil magaling tayo, tansya-tansya lang. Mahilig lang talaga ako magtansya pag nagluluto. Hindi ako nagsusukat-sukat. So, bahala na kayong magtansya din kapag magluluto kayo nito. Para lang tong pancit bihon. Yan, ganyan. Then, I'm adding pepper. Black pepper po yan. And again, marami ako mag-pepper. Paano mo malalaman kung luto na yung yung fish ball at saka yung chicken balls? Pag nakita niyo yung fish ball, yung mga yan na lumulobo na, luto na loob niyan. Ibig sabihin na penetrate na yung loob niyan nung init. So, luto na yan. Anyway, luto na rin naman yan bago pa yan bilugin. I'm adding sweet soy sauce. This is optional. Kung wala kayo yan, skip. Yes, ang bango. So, ito pa lang yun. Wala pa yung gulay natin. Yan, hinain nyo lang yung apoy para hindi masunog. Okay, next, ilalagay na natin yung gulay. Sabi sa inyo, tuloy-tuloy lang to eh. Yung gulay, sabay na yung carrots at saka yung Baguio beans. Yan. So, sa gulay naman, depende kung ano yung meron kayo or ano yung gusto ninyo. Pero ito yung prefer ko pag gumagawa ng pancit canton or even pancit bihon. Ito lang yon. Yung iba, pwede kayong gumamit ng pak choy, pwede kayong gumamit ng mustasa. Masarap din yun. Na-try ko na din naman yun. So, ito lang yung pinakasimple at ito lang yung medyo mura-mura na bilhin. So, still, up to you kung anong klase ng gulay yung gusto nyong gamitin. And, ayokong in-overcook yung mga gulay, no? Kaya, lang yan, alalay lang yan. Kasi, yung gulay, hanggat mainit pa ang pansit, yung gulay naluluto pa yan. Next na ilalagay ko na is yung repolyo. So, 3 klase ng ng gulay lang yung gagamitin natin. Yan.
So, mekis lang yan. Mix nyo lang ng mix. Okay. Dito, toppings pa lang to ha. Toppings pa lang yan. Kasi hahanguin din natin to kapag medyo naluto na yung repolyo. And yung pampaalat natin, mamaya na doon sa pansit na lang gagawin. Kasi ito, ipang tatapping lang naman natin siya. Ayan. So, okay na ako dyan. Ninaan ko na yung apoy. Hahanguin natin yung kalahati nito kasi ito nga pang tatappings natin mamaya sa pansit. Or inimix natin sa later. Saka para hindi ma-overcook yung mga gulay, magtatabi muna tayo nito. So, tatabi muna natin to, no? Yan. So, next, maglalagay na tayo dito ng tubig para dun sa ating pansit. Gagamitin ko na is mainit na tubig para mabilis tayo. Isang malaking cup ng mainit na tubig yung gagamitin natin. Yan, huwag masyadong madami kasi yung pansit canton naman na noodles mabilis yun maluto. And hindi nun kailangan ng sobrang madaming sabaw. Ayan. So, next natin lalagay is yung ating pork cubes. Isa lang siguro tama na. Yan, pork cubes, tas adjust mo yung salt dito kung ano pa yung kailangan mo. So, kukulo na agad yan dahil nga mainit na tubig yung gamit natin. Tikman muna natin yung salt bago natin ilagay yung noodles. Actually, matatapos na tayo. Ito na yon. Matabang. Medyo matabang. Mag-a-add tayo ng salt. So, dito tayo talaga magtitimpla. Mag-a-add ako ng salt. Tansya lang. Adjust. Wala talagang specific na sukat kapag ako ay nagluluto. Alam nyo naman yan. Marami nang nanonood sa inyo. And maliban sa pagbe-bake, yun lang ang wala ako ibang sinusukat. Let's try again. Ayun, okay na. Ang sarap. Pero gusto ko pa siyang dagdagan ng konting oyster sauce. Diba? Ganyan ako magtansya-tansya So, yan. Dahil kumukulo na siya, ilalagay na natin yung ating canton noodles. Puputol-putulin ko muna. Yan. Sumutin mo. Sayang. So, kung marami kayong time magluto ng pancit canton, huwag nyo nang lutuin yung huwag kayo masyadong kumain ng pancit canton na instant kasi nakakasakit yun. At ganito na lang. Since madali lang naman siyang lutuin, sundan nyo na lang yung recipe ko. Hindi kayo magsisisi dito. And masarap din itong pang-ulam sa kanin. Diba nung college tayo, ito yung mga kinakain natin sa mga pantry. Student meal. 1 rice, 1 pancit, and 1 ulam. Busog na ako doon. So, yan. Actually, parami nga natin yung tubig. Pero okay lang yan. I-absorb niya pa yan maya-maya. I-set nyo lang ng high flame para mabilis mabilis mag-evaporate yung sabaw at ma-absorb ng pancit. Ganyan lang yan. Mabilis talaga tong maluto. So,
So, hindi nyo talaga kailangan ng maraming tubig. Okay. Hinaan na natin yung apoy. Ayan na. Yung ating pansit, luto na yan. Actually, ito rin yung nakikita nyo sa fast food na ano, di ba? Ganito rin yung mas masarap pa nga yung gawa. Pag ikaw magluto, mas masarap pa. Marami pa kayong makakakain. Yan. So, after nito, ibabalik natin yung kalahati nung hinango natin para mag-blend. Tapos, later, yung kalahati doon naman sa ating plating. So, yan na yung ating pansit canton gisado by yours truly. Try natin apoy. Okay na siya. Please like and subscribe. Share nyo na rin. Huwag kayong mahiya.